beshies, my name is Mary Colleen Avila and welcome to MCA TV. And for today's video ay gagawa tayo ng topic about paano kumita sa YouTube at paano mag-monetize na iyong YouTube channel. Light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how, well you're the reason why I'm dancing in the mirror. Maraming mga nagvi-video or mga mahilig mag-vlog na hindi nila alam na sa pag-vlog nila ay kikita pala sila sa kanilang mga video. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano kumita sa pag-YouTube. Okay. So, bago natin simulan ang ating video, ay magpapasalamat po ako sa mga walang sawang subscribers na andyan pa rin hanggang ngayon dahil today ay 1,036 subscribers na tayo. Maraming salamat po! At dahil dyan, mga beshies, ay magbibigay ako sa inyo ng giveaway. So later, at the end of the video, ay abangan nyo dahil doon ko sasabihin ang ating giveaway mechanics. Okay, so without further ado mga beshies, let's go to our video. So yun na nga mga beshies, ang topic natin ngayon is paano kumita sa YouTube at paano ma-monetize ang iyong YouTube channel. So, ikaw ba ngayon, meron kang YouTube channel? Mahilig ka bang gumawa ng videos? Alam mo ba na sa paggawa ng videos ay maaari kang kumita? Yes, pwedeng-pwede kang kumita sa paggawa ng mga videos. Paano? Number 1, gumawa ng email. Number 2, gumawa ng YouTube channel at i-connect mo ang iyong YouTube channel sa iyong email. Meaning, kung ano yung email mo na ginamit, yun din ang isa-sign in mo sa iyong YouTube channel. And of course, hindi ka kikita sa YouTube kung wala kang videos. So, kailangan, besh, gumawa ka ng video. Number 3, pag meron ka na nagawang video, ay i-upload mo ito sa iyong YouTube channel. But wait! Di porket nakagawa ka na ng video at na-upload mo na ito sa iyong YouTube channel ay kikita ka na. Hindi ganon kadaling kumita sa YouTube, besh! Hindi ganon kadaling kumita sa YouTube dahil kailangan mo pang ma-meet or ma-achieve ang requirements ni YouTube para ma-monetize ang iyong YouTube channel. Now, ano ang monetize? Number 4, kailangan mong i-enable ang iyong YouTube channel for monetization. Ano ba ang monetization? Ano ba ang ibig sabihin ng monetize? Ibig sabihin ng monetize, ito ang paraan para mapagkakitaan mo ang iyong YouTube videos or ang iyong YouTube channel. And ibig sabihin din, kahit nag-upload ka pa ng napakaraming video sa iyong YouTube channel at hindi mo na-enable ang iyong monetization, ay hindi ka kikita. But for your information, FYI mga beshies, hindi po si YouTube ang nagbibigay sa atin ng kita or hindi si YouTube ang nagbibigay sa atin ng pera. Sino nga ba? So the question is, paano nga ba ma-monetize ang iyong YouTube channel? Gaya ng sinabi ko kanina, si YouTube ay merong mga requirements para ma-monetize mo ang iyong channel. So kailangan mo yung ma-meet, kailangan mong ma-achieve ang kanyang requirements para ma-monetize mo ang iyong YouTube channel. So ano-ano nga ba ang mga requirements? So, as of the moment, ang requirements ni YouTube, dahil binago na niya, kailangan mong makuha ang 1,000 subscribers at ang 4,000 watch hours. Ganun! Madali ba yun? Sa tingin nyo, madali bang makuha ang 1,000 subscribers at 4,000 hours or watch hours? In my case, hindi siya madali. As in, hindi siya madali. Alam nyo ba na dati ang requirement lamang ni YouTube para ma-monetize ang iyong YouTube channel ay 1,000 views. But now, I think simula nung 2018 ay binago na ni YouTube ang kanyang requirements dahil nga sabi ng ibang YouTubers ay marami na daw yung nag-aabuso. Kaya medyo strict na si YouTube ngayon at ginawa na niyang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So, medyo, hindi lang siya medyo, as in mahirap siyang ma-reach. Lalong-lalo na kung hindi ka artista,
hindi ka sikat. Kagaya ko, na isang normal ka lang na Pilipino na nagbi-video or nagbi-video sa harap ng camera, mahirap ma-meet ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So kung ikaw na may balak mag-YouTube ngayon at marami kang kakilala, sikat ka na, marami kang followers sa Facebook, sa tingin ko, mas madali lang sa'yong ma-meet yung 1,000 subscribers. So sa case ko nga pala, inabot ako ng 2 or more than 2 years para ma-meet ko yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Kaya nga, as in now lang, nagpapasalamat ako dahil nakaabot na tayo ng 1,036 subscribers, kaya meron tayong pag-giveaway sa end ng video. Okay, so ano nga ba ang ginawa ko para ma-meet ko yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours? Nag-upload ako ng nag-upload ng kung ano ng videos na napag-iisipan ko. And to be honest, mga beshies, sumali ako sa mga Facebook group ng mga YouTubers or ng mga YouTube beginners, or ibig sabihin yung mga baguhan pa lang sa pag-YouTube. Ano nga ba ang mga groups na yun? Sinearch ko lang sa search bar ng Facebook yung YouTube Vloggers Philippines or yung Vloggers Philippines. So dyan maraming lalabas na mga groups na mga small YouTubers kung saan nag-o-offer sila ng mga sub to sub. Ano ba yung sub to sub? Meaning ng sub to sub, i-subscribe mo siya, at the same time, pag na-subscribe mo na, ay isa-subscribe ka din niya. Yun yung sub to sub. Pero, napakaking X. Bakit? Dahil marami sa group or marami sa mga members ng group na yon ang nagsasub lang agad at isa-sub back mo siya. Ang ending, i-unsub ka niya or i-unsubscribe ka niya. So, maraming mga ganong ugali ng mga Pinoy na pag nakuha na nila yung gusto nila, babawiin din nila sa'yo. Yung parang ganon. So, kaya, dun sa group, maraming nagagalit na mga members dahil pag nakita nila na, example, 500 subscribers na sila sa araw na to. Pagkabukas, pagkagising nila, nagiging 400 plus na lang dahil yung iba sa mga sinasub mo ay nag-a-unsub sa'yo. Parang niloloko ka, parang pinapaasa ka lang, parang ganon. So, kaya hindi ko ina-advise sa mga nanonood ngayon ng mga beginners na pumatol kayo sa mga sub to sub kasi bihira lang or siguro out of 100 person na member ng group na sinasub to sub mo, 30% or 20% lang sa kanila yung honest. Kaya for me, wag ka lang talagang sumukong gumawa ng videos, mag-upload ka ng mga videos na sa tingin mo ay maraming manunood, mga videos na sa tingin mo ay maraming interesado, at videos na sa tingin mo ay marami ang makaka-relate. Dahil dyan, kung marami ang makaka-relate, marami din ang manunood ng videos mo at dadami din ng paunti-unti ang iyong subscribers. Number 5, nasabi ko na pala sa inyo. And for your information lang pala mga beshies, si YouTube, hindi ka kikita sa YouTube kung marami ang iyong subscribers, marami ang iyong likes and dislikes, marami ang iyong comments. So, hindi ka kikita ng dahil sa tatlong yan. So, paano ka nga ba kikita? Siyempre, nakakatulong kung meron kang subscriber, meron kang nagko-comment sa mga videos mo, meron kang likes. Siyempre, ikaw na YouTuber, napapasaya ka nun. Pero hindi sa ganong paraan ka kikita. Kikita ka lang sa pag-YouTube kung ang iyong mga videos ay pinapanood or meaning, pag iyong videos ay maraming views. Bakit nga ba ganon? So, andun na tayo sa na-meet mo na yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Ano ang susunod mong gagawin? Number 6. Mag-login ka sa iyong AdSense account or Google AdSense. So, ano na naman yung Google AdSense at bakit kailangan mo na namang mag-login? Sa YouTube ka naman nag-upload ng videos. Yan ay sa kadahilanang si Google AdSense ang nagbibigay sa iyo ng pera or nagbibigay sa iyo ng income, ng earnings sa iyong mga YouTube video. Sila yung naglalagay ng mga ads or ng mga advertisements sa iyong mga YouTube videos. Para, syempre, tayo ay kumita. Diba? Pag nanonood ka ng mga pelikula sa TV, or pag nanonood ka ng mga teleserye, ng mga programa sa TV, bago mo
panood ang buong episode sa araw na yan, ay marami kayong nakikita mga advertisements. Yes, dahil dyan sa mga advertisements na yan, kumikita ang kanilang stasyon. At sa radyo, di ba? Hindi ka nakakarinig ng radyo na play ng music nang walang commercials. Kailangan talaga merong mga ads para mabuhay ang radio station nyo. So, gaya sa case ko, di ba, alam nyo, DJ ako. Nagpi-play ako ng music, nagpi-play ako ng mga commercials, at the same time ako, nag-i-endorse ako ng products para ako, mabayaran ako nung advertiser, at syempre, ako kikita. So, dito sa YouTube, nang dahil kay Google AdSense na siya yung naglalagay ng ads sa ating mga videos, ay kikita tayo sa kanilang ads na ibinibigay. But, syempre, hindi ka nga na-monetize kung hindi mo ma-meet yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So, pag na-meet mo na yon, agad-agad gumawa ka ng Google AdSense account, or kahit hindi mo pa yun na-meet, maggawa ka na agad ng yung Google AdSense account at i-login mo doon yung email na ginamit mo sa iyong YouTube channel. Mapapansin mo talaga na pag ang iyong YouTube channel, hindi mo pa na-meet yung mga requirements ni YouTube. Example, marami ka ng videos, pero hindi mo pa na-monetize ang iyong account, mapapanood mo talaga ang whole video na yan na in-upload mo ng walang ads. Pero, pag na-monetize na yung videos or ang iyong YouTube channel, dyan sa video mo mismo, marami kang makikitang ads. Uulitin ko, hindi ka kikita ng dahil sa marami kang like, kahit 1 million likes pa yan, ng dahil sa comments, at ng dahil sa iyong subscribers. Kikita ka ng dahil sa mga ads na nilalagay ni Google AdSense sa iyong YouTube videos. Mga beshies ha, kailangan yung Google AdSense mo, ang email na ilalagin mo doon ay yung email na ginamit mo sa iyong YouTube channel, which is ang unang email na iyong ginawa sa Google, okay? So, pag na-meet mo na yung requirements ni YouTube sa iyong monetization, automatic, i-review na ni YouTube yung application mo for monetization. So, maghihintay ka lang ng mga 1 to 2 weeks para mag-send sila ng email kung approved ba or hindi ang iyong YouTube channel for monetization. At syempre, pag na-approve na nila, ay magpapadala sila sa inyo ng email. At syempre, kapag na-approve ka na, Beshi, or na-approve na ni YouTube ang iyong channel for monetization, magpapadala si Google AdSense ng mail for verification. So, ano nga ba yung mail na ipapadala nila? Ang mail na ipapadala ni Google AdSense ay yon ang iyong PIN. Anong PIN nga ba iyon? So, sa case ko mga beshies, ay ito yung aking na-receive from Google AdSense. Yan siya. Makikita nyo dito is Google AdSense at na-receive ko siya or noong November 10, 2017 pa to. So, bakit ngayon ko lang ito sa inyo pinakita? Actually, sa mga hindi nakakaalam, na-approve na ako noon ni YouTube for monetization. So, noon, nakikita ko na ang channel ko na kumikita na siya, pataas na yung aking earnings. Pero, nang nagbago si YouTube ng requirements na naging 1,000 subscribers na at 4,000 watch hours, automatic na nawala yung aking monetization sa aking mga videos. Meaning, automatic nag-stop yung mga kita ko sa aking mga videos kasi nga nung una, yung requirements lamang is 1,000 views, which is yun yung na-meet ko noon, kaya ako na-approve for monetization. So, nung nagbago na ang kanyang requirements, nawala yung monetization sa mga videos ko. Kaya, going pa rin yung paggawa ng mga videos ko hanggang sa ngayon na umabot na ako ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So, hindi na ako nakatanggap ng ganito kasi nga meron na akong ganito. So, bali continuous lang yung ginawa niya. Hinintay lang siguro niya na ma-reach out ko yung kanyang requirements. Kaya, na-okay na din siya for monetization. So, ano nga ba ang laman ng ating mail na pinadala ni Google AdSense? So, sa likod, babasahin ko yung nakasulat sa likod ha. Google AdSense priority if undelivered, return to Hanoi Office of Exchange, Hanoi ND, Vihana, or VNHANA, number 5, Pham Hang Road, Mai Din.
Tuliem, Hanoi, Vietnam. So, ibig sabihin, galing siya sa Vietnam. Vietnam Post International Mail. So, nanonood ako ng mga videos regarding sa kanilang na-receive na Google AdSense at ganun din yung sender. As in, ganun na ganun talaga, besh. Ewan ko kung nakikita nyo. Galing din sa Vietnam yung kanilang mga na-receive na ganito. So, ano nga ba ang laman nito? So, ito ang kanyang laman. Charot. So, ang laman niya ay yung pin. Eto. Tapos, nakasulat dito sa gilid, babasahin ko. Google AdSense, your Google AdSense personal identification number PIN. Welcome to Google AdSense. To enable payments for your account, please follow these steps. Step 1. Sign in to your Google AdSense account at www.google.com/AdSense/ with the email address and password you used during the application process. So, kailangan yun talaga yung gagamitin mong email. Step 2. Click the gear icon settings and select payments. Step 3. In the left navigation bar, click account information, then click verify address. Step 4. Enter your PIN as it appears on the right and click submit PIN. So, ginawa ko na siya dati. In-enter ko na siya sa aking Google AdSense at yun na nga, hindi ko na kailangang makareceive ng ganitong mail ulit galing kay Google AdSense. So, yan yon. At kung paano mo malalaman na yung video na yon ay hindi siya na-monetize. Another take note mga beshies. Example, kumikita ka na sa iyong YouTube channel. Nakikita mo na, kagaya ng YouTube channel ko for now, yung kita niya is $62.20 US. Mayaman na ba ako? Or nakukuha ko na ba yung mga dollars na nakikita ko sa aking YouTube channel? Hindi. Bakit na naman? Dahil si Google AdSense ay meron tayong tinatawag na threshold. Ano yung threshold? Kailangan mong ma-meet ang threshold na $100 bago mo makuha ang iyong YouTube earnings. So, example, sabihin na natin $90 or $90 na yung nakita mo sa iyong pag-YouTube. Hindi mo pa siya makukuha at makukuha mo lang siya kung nakaabot ka na ng $100. So, bali, ang minimum ni YouTube para makuha mo ang iyong earnings ay $100. Or ang minimum pala ni Google AdSense. At laging tandaan pala mga beshi ha, bago mo ma-reach yung $100 na kita mo sa YouTube, kailangan mo nang ma-fill upan yung payment method mo sa yung Google AdSense, which is dito sa Philippines, ang pinakamadaling payment method na ating ginagamit ay yung Western Union. So, ang ilalagay nyo lang dun sa yung payment method, ang yung Western Union, i-click mo lang yung Western Union, and then, of course, makikita mo dun, after mo i-click ang Western Union, full name. So, full name, and then, surname. So, ilalagay mo yung full name mo, example, Chu. Dapat ilagay mo din yung iyong middle name, and then dun sa surname, ilagay mo yung last name mo, syempre. Kailangan, ang ilalagay mo na name, yung complete name, na meron ka ding government issued ID. Para ma-verify Google AdSense na ikaw talaga yun, yung nasa ID mo at yung ginawa mong pangalan dun sa YouTube or dun sa Google AdSense account. Kailangan coincide talaga mga beshi. So now, kung meron pa akong mga hindi nasabi at kung meron kayong mga katanungan regarding sa paano kumita sa YouTube at paano ma-monetize ang iyong account, please, huwag kayong mag-alinlangan na mag-comment dito sa baba. Yun na nga, gaya ng sinabi ko kanina, dahil nakaabot na tayo ng 1,036 subscribers, ay magbibigay po tayo ng giveaway, which is for one person only. So, pasensya na, dahil wala pa tayong budget at wala pa tayong sponsors sa ating mga videos. So, for now, magbibigay lang ako for one person. So, ano ba ang ating giveaway mechanics? Una, mag-subscribe sa aking channel at i-like ang video na to. Number 2, mag-comment ka kung kahit ano. Number 3, i-share mo ang video na to sa iyong Facebook account. Gamit ang hashtag na, dapat may hashtag ha, hashtag MCATV giveaway. Again, hashtag MCATV giveaway. At ganon kasimple.
lahat ng mag-share sa kanilang Facebook account, i-click ko lang yung hashtag MCATV giveaway. Ilalagay ko yung names nyo sa random picker na ida-download ko sa aking phone. At yung maswerteng mananalo ay ipopost ko sa susunod na videos. Okay? So, ilalagay ko lang dun sa title ng next video ko na announcing of giveaway winner. So, yun lang. Una, subscribe sa akin channel, mag-like, and number 2, mag-comment. Number 3, i-share i-share sa iyong Facebook account gamit ang hashtag MCATV giveaway. So, maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa ating video, and sana meron kayong natutunan sa video na to for today. So, my name again is Mary Colleen Avila, and this is MCATV. Goodbye, and God bless you all.